Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Muli, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na susubok sa ating mga puso at paniniwala. Gaano nga ba kalayo ang kayang marating ng pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak? Hanggang saan kakakapit kung ang mismong batas at katwiran na ang iyong kalaban? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lino at ng kanyang munting anghel, ang malamig na tunog ng bakal na humahampas sa bakal, ang gumising sa diwa ni Lino de Leon. Ngunit kahit imulat niya ang kanyang mga mata, kaparehong dilim at lamig pa rin ang bumabalot sa kanya. Pader na semento, isang bumbilyang walang ningning, at ang amoy ng kawalan ng pag-asa. Pero hindi ang dilim ng selda ang kanyang kinatatakutan, hindi ang mga gabing walang unan o kumot. Ang tunay na bumabagabag sa kanyang puso ay ang imahe ng kanyang 5 taong gulang na anak, si Hiraya. Naiisip niya ang munting dibdib nito, nahirap sa paghinga, ang mga labi nitong nag-ube sa tuwing sinusumpong ng matinding hika. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang lukot-lukot ng litrato. Si Hiraya, nakangiti, yakap-yakap ang isang luma at punit-punit na teddy bear. Iyon na lamang ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Patawarin mo si tatay, anak. Bulong niya sa hangin. Ginawa ko lang ang lahat para sa'yo. Isang malakas na kalabog sa rehas ang nagpabalik sa kanya sa katotohanan. Oras na. Ang bulwagan ng katarungan ng sansinag ay puno ng mga taong nagbubulungan. Bawat tunog, bawat ubo, bawat kaluskos ay parang mga karayom na tumutusok sa kaba ni Lino. Nakayuko siyang naupo sa silya ng akusado, hindi magawang salubungin ang mga mapanghusgang mata sa paligid. Ang nasasakdal, si Ginoong Lino de Leon, ay malinaw na napatunayang nagkasala sa salang pagnanakaw. Matigas at walang emosyon na pahayag ni Piskal Dante Imperial. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat salita ay parang mga batong ipinupukol kay Lino. Hinuli siyang may dalang gamot na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Gamot na hindi niya binayaran. Ano man ang kanyang dahilan, ang batas ay batas. Hindi umimik si Lino. Ano pa ang sasabihin niya? Totoo ang lahat. Ninakaw niya ang gamot na yon mula sa isang butika. Isang kahon ng nebulizer na kailangan ni Hiraya para mabuhay. Ang lahat ng mata ay napunta ngayon sa babaeng nakaupo sa pinakamataas na pwesto. Si Hukom Clara Montes, kilala sa buong sansinag bilang isang hukom na walang puso. Malamig, matalim ang mga mata, walang mababakas na anumang awa. Sa loob ng 3 taon, mula nang maupo siya sa kanyang wheelchair, tila pati ang kanyang puso ay nanigas na rin. Tinitigan niya si Lino mula sa kanyang mataas na pwesto at pakiramdam ni Lino ay para siyang isang langgam na handa ng durugin anumang oras. Inangat ni Hukom Montes ang kanyang maso. Ito na ang katapusan. Napapikit si Lino. Handa nang tanggapin ang kanyang kapalaran. Ang tanging hiling na lang niya ay may maawaing kaluluwa. Sanang kumalinga kay Hiraya. Sandali po. Isang manipis, ngunit malinaw na boses ang pumunit sa katahimikan ng korte. Nagmulat ng mata si Lino. Nagulat ang lahat. Mula sa likurang pinto, dahan-dahang naglalakad palapit ang isang batang babae. Ang kanyang anak. Si Hiraya, nakasuot ng luma, ngunit malinis na puting bestida. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi mo aakalain sa isang bata. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Piskal Imperial. Nagulat. Ngunit hindi siya pinansin ni Hiraya. Nagpatuloy ito sa paglakad hanggang sa makarating sa harap ng kinatatayuan ng hukom. Tumingala ito, diretso sa mga mata ni Hukom Clara Montes. Hukom, magalang na sabi ng bata. Pakawalan niyo po ang tatay ko. Isang mahinang hagikgik ang narinig mula sa mga tao. Ngunit nanatiling walang kibo si Hukom Montes.
Ang mga mata ay nakatitig sa anghel na nasa kanyang harapan. Alam ko po na masama ang ginawa niya. Patuloy ni Hiraya, hindi natitinag. Pero gagawin niya po ang lahat para sa akin. Mahal na mahal niya po ako. Hinawakan ni Hukom Montes ang kanyang maso, mas mahigpit. Tapos na ang paglilitis, bata. Ngunit hindi pa tapos si Hiraya. Huminga ito ng malalim at binitawan ang mga salitang magpapabago sa lahat. Kapag ginawa niyo po yon, pagagalingin ko po ang mga paa ninyo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Maging si Fiscal Imperial ay natigilan. Ang mga bulungan ay napalitan ng pagkamangha. Si Lino ay napanganga, hindi makapaniwala sa narinig. Tinitigan ni Hukom Claramontes ang bata. Walang emosyon sa kanyang mukha, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, isang bagay ang kumislap. Isang bagay na matagal nang namatay. Pag-asa? O simpleng pagkabigla? Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang maso. Ang lahat ay nag-abang. Sound of a loud gavel bang. Ipinagpapaliban ang session. Sa bawat desisyon, merong bigat. At para kay Hukom Claramontes, ang bigat ng kanyang desisyon ay kasinlamig ng gabing sumalubong sa kanya. Ang malaking gate na bakal ay bumukas ng walang tunog. Para bang bibig ng isang higanting nag-aantay na siya'y lalamunin. Ang mansyon ni Hukom Claramontes ay malaki, tahimik at walang buhay. Isang perpektong salamin ng kanyang puso sa nagdaang 3 taon. Itinulak ng kanyang tapat na driver ang wheelchair papasok sa malawak na sala. Bawat sulok ay pamilyar ngunit malayo sa kanyang puso. Mga mamahaling muebles na hindi na niya nararamdaman ang lambot. Mga painting sa pader na tila kumukupas na ang kulay. Salamat, Mang Ben. Kaya ko na rito. Utos niya. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Nang siya'y nag-iisa na, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Dito, sa loob ng kanyang hawla, nawawala ang lahat ng kanyang awtoridad. Dito, siya ay si Clara lamang, ang babaeng binihag ng sarili niyang mga binti. Ang paglipat mula sa wheelchair, papunta sa kanyang kama, ay isang laban na gabi-gabi niyang hinaharap. Bawat pag-angat ng kanyang katawan, gamit ang lakas ng kanyang mga braso, bawat pag-igting ng kanyang mga kalamnan, ay isang paalala ng kanyang kahinaan. Nang sa wakas, ay mailipat niya ang sarili sa kama. Napahiga siya, hinihingal. At sa katahimikan ng silid, bumalik ang mga alaala. Hindi isang imahe, kundi mga tunog. Ang matinis na tunog ng preno, ang kalabog ng bakal, at isang sigaw na tila hindi matapos-tapos. Ang mga tunog na yon ang pumatay sa dating Clara at ipinanganak ang Hukom Montes. Bakit niya ginawa iyon? Bakit niya ipinagpaliban ng hatol? Isang desisyon na labag sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang batas ay dapat konkreto, nakasulat, hindi nababatay sa isang imposibleng pangako ng isang bata. Ano ang nag-udyok sa kanya? Awa? O isang hiblang ng kahibangan na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang itim na roba? Ang mga mata ng batang iyon, si Hiraya, mayroon itong dalang liwanag na tila tumagos sa pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Kinabukasan, ang kanyang pag-iisip ay ginambala ng isang malakas at galit na katok sa pinto ng kanyang opisina sa korte. Bago pa man siya makasagot, bumukas ito at pumasok si Fiscal Dante Imperial. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi maitagong pagkasuklam. Hukom Montes! Simula niya, ang boses ay nagtitimpi ng galit. Sa ngalan ng paggalang, ano ang kahibangan na ginawa ninyo kahapon? Kalmadong itinaas ni Clara ang kanyang tingin mula sa mga papeles. Mag-ingat ka sa iyong mga salita, Fiscal. Nasa aking opisina ka. Isang kahibangan, ibinaba ninyo ang martilyo ng batas para sa isang kwentong kutsero, isang batang nagsasabing kaya niyang magpagaling. Iyon ba ang bagong basihan ng katarungan sa Sansinag?
Ang ibinaba ko ay ang aking desisyon na ipagpaliban ng paghatol, mariing sagot ni Clara. Hindi ito kahinaan fiskal, ito ay pagkilatis, 30 araw. Pagkatapos noon, mananaig pa rin ang batas. At sa loob ng 30 araw na yon, ang reputasyon ng korte na ito ay magiging isang sirko, isang katatawanan. Sigaw ni Dante bago biglang binawi ang sarili at inayos ang kanyang kurbata. Hindi ako papayag dito, hukom. Gagawin ko ang lahat para itama ang pagkakamaling ito. Tumalikod si Dante at padabog na isinara ang pinto. Naiwan si Clara sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong determinasyon. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang personal na assistant. "Rina," sabi niya, "may ipapagawa ako sa iyo. Isang pamilya, De Leon, Lino at Hiraya. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanila. Saan sila nakatira? Sino ang kanilang mga kaanak? Ano ang kanilang kasaysayan? Lahat." Makalipas ang ilang oras, tumawag pabalik si Rina. Ang boses ay may halong pag-aalinlangan. "Ma'am, nakuha ko na po ang impormasyon. Si Lino De Leon po ay isang byudo, isang construction worker na nawalan ng trabaho. Si Hiraya naman po, wala po siyang formal na record sa eskwelahan." "Iyon lang?" tanong ni Clara, may bahid ng dismaya. "May isa pa pong bagay, ma'am," nag-aalangang sabi ni Rina. "Ayon po sa mga nakausap kong kapitbahay nila, may mga kakaibang kwento tungkol sa bata." "Anong kwento?" "Mga alagang hayop daw po sa baryo nila. Isang asong nabalian ng paa, isang pusang may malaking sugat. Gumagaling daw po ng kusa kapag hinahawakan o nilalaro ng bata." Natahimik si Clara sa kabilang linya. Ang luhika sa kanyang isipan ay nagsasabing ito'y mga tsismis lamang ng mga simpleng tao sa probinsya. Ngunit ang isang maliit, halos patay ng tinig sa kanyang puso, ay bumubulong ng ibang salita. Paano kung totoo? Ang paglaya ay may kakaibang lasa. Lasa ng hangin na hindi amoy rehas at init ng araw na hindi sinasala ng maliit na bintana. Para kay Lino, ito ang lasa ng isang bagong simula. Isang simula na nakasalalay sa isang himala. Nang bumukas ang mabigat na pinto ng kulungan at natanaw ni Lino ang maliit na figura ng kanyang anak na nag-aantay sa labas, ang lahat ng takot at bigat sa kanyang dibdib ay tila naglaho na parang bula. "Tatay!" sigaw ni Hiraya at tumakbo ito ng buong bilis patungo sa kanya. Binuhat siya ni Lino at niyakap ng mahigpit na para bang sa yakap na yon nakasalalay ang kanyang sariling buhay. Inamoy niya ang buhok nito, ang pamilyar na amoy na kanyang pinanabikan sa loob ng maraming araw at gabi. Ang yakap ni Hiraya ang lunas sa lahat ng sakit. "Anak ko," bulong niya habang nangingilid ang mga luha. "Patawarin mo si tatay. Patawarin mo si tatay." "Okay lang po, tatay," sagot ng bata. Ang munting tinig nito ay puno ng pag-unawa. "Magiging okay na po ang lahat. Nangako po ako." Ang salitang nangako ay nagpabalik ng kaba sa puso ni Lino. Ang kanilang kalayaan ay pansamantala lamang. Isang hiram na panahon na may katumbas na isang imposibleng kondisyon. Kinabukasan, ang kaba ay naging isang dambuhalang halimaw sa kanyang dibdib habang papalapit sila sa mansyon ni Hukom, Clara Montes. Ang laki at karangyaan ng bahay ay tila sumisigaw ng kapangyarihan, isang mundong napakalayo sa kanilang maliit at simpleng tirahan. "Tatay, ang laki po ng bahay niya," manghang sabi ni Hiraya. Ngunit walang bakas ng takot sa boses nito. "Huwag kang bibitaw sa kamay ko, anak," mahinang bilin ni Lino habang pinagpapawisan ng malamig ang kanyang mga kamay. Isang katulong ang nagpapasok sa kanila. Ang sala ay mas malamig at mas tahimik kaysa sa inaasahan ni Lino. At sa gitna ng lahat, nakaupo sa kanyang wheelchair ay si Hukom Montes. Kung kahapon sa korte ay mukha siyang bakal,
Ngayon ay tila isa siyang rebultong yelo. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Hindi alam ni Lino kung ano ang sasabihin. Yumuko na lamang siya bilang paggalang. Pero si Hiraya ang bumasag sa katahimikan. Lumapit ito ng kaunti kay Hukom Montes. "Magandang umaga po," bati nito. "Ako po si Hiraya." Tinitigan lamang siya ng Hukom, hindi sumasagot. Hindi natinag si Hiraya. Lumapit pa ito hanggang sa halos abot kamay na niya ang wheelchair. Itinuro nito ang isang libro sa maliit na mesa sa tabi ng Hukom. "Mahilig po ba kayong magbasa ng mga kwento?" Sa unang pagkakataon, nagsalita si Hukom Montes. "Ano ang kailangan mong gawin, bata?" Ang boses niya ay matalim at walang pasensya. Ngumiti lang si Hiraya. Dahan-dahan, umupo ito sa sahig, sa tabi mismo ng mga paa ng Hukom. Pagkatapos ay malumanay niyang ipinatong ang kanyang maliit na palad sa ibabaw ng binti ni Clara na nababalutan ng kumot. "Wala po," sagot ng bata. "Pero may ikukwento po ako sa inyo. Tungkol po ito sa isang ibon na may baling pakpak." At nagsimula siyang magkwento. Si Lino ay nakatayo sa isang sulok, hindi humihinga, pinapanood ang surreal na eksena. Ang kanyang anak, na nakaupo sa sahig ng isang malaking mansyon, ay kinukwentuhan ang pinakakinatatakutang hukom sa sansinag, habang ang kamay nito ay nakapatong sa mga binti nitong walang buhay. Walang mahika, walang nakasisilaw na liwanag. Tanging isang bata na may dalisay na puso at isang babaeng matagal nang kinalimutan kung paano makaramdam. Pagkatapos ng halos isang oras, tumayo si Hiraya. "Babalik po kami bukas," masayang paalam nito. Nang paalis na sila, habang naglalakad sa mahabang pasilyo patungo sa pinto, hindi napigilan ni Lino na lumingon. Nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nang tanggalin ni Hiraya ang kanyang kamay, nakita ni Lino ang isang mabilis na pagbabago sa mukha ni Hukom Montes. Isang halos hindi mahahalata, ngunit malinaw na paghugot ng hininga. Isang bahagyang panlalaki ng mga mata. Isang itsura ng lubos na pagkabigla. Isang segundo lang itong nangyari, bago muling bumalilik ang malamig at walang emosyon nitong maskara. "Makaaalis na kayo," utos ng Hukom. Ang boses ay kasing lamig pa rin ng dati. Ngunit nakita ni Lino ang kislap na yon. Hindi niya alam kung ano ang naramdaman ng Hukom, ngunit sigurado siya, may nangyari. Habang isinasara nila ang malaking gate sa kanilang likuran, hindi nila namalayan ang isang lalaki sa di kalayuan na may hawak na kamera na may mahabang lente. Isang mabilis na pag-click ng kamera ang kumuha ng kanilang litrato. Isang imahe na magiging simula ng isang bagong bagyo. Ang isang maliit na kislap ng pag-asa ay maaaring maging liwanag sa dilim. Ngunit maaari rin itong maging apoy na susunog sa mga lihim na matagal nang itinago at magpapanumbalik sa mga multo ng nakaraan. Gabi. Ngunit para kay Hukom Clara Montes, walang kapayapaan. Pilit niyang iwinaksi sa isipan ang nangyari kanina. Ang bahagyang pagkibot ng kanyang hinlalaki sa paa. Imposible. Isang muscle spasm lamang bulong niya sa sarili. Isang panlilinlang ng kanyang isip na pagod na sa pag-asang walang katuparan. Ngunit habang nakahiga siya sa kadiliman, hindi na ang pagkibot ng kanyang paa ang gumugulo sa kanya, kundi ang init. Ang init na iniwan ng palad ng munting si Hiraya. Isang init na tila gumagapang, pumapasok sa kanyang nanigas ng mga ugat at ginigising ang mga alaala na matagal na niyang sinubukang patayin. Nang gabing iyon, dinalaw siya ng isang bangungot. Hindi na naman siya si Hukom Montes, siya si Clara. Nakahandusay sa kalsada, basag ang salamin ng kanyang kotse at ang amoy ng gasolina ay nanunuot sa hangin. Hindi niya maramdaman ang kanyang mga binti. Pero ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pisikal na sakit. Ito ay ang imahe ng lalaki mula sa kabilang sasakyan. Isang lalaking payat, gusgusin ang damit at lumuluhang nakaluhod sa kalsada.
Patawarin niyo po ako. Sigaw nito, ang boses ay basag. Ang anak ko po, kailangan siyang isugod sa ospital. Nag-aagaw buhay po siya. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang ama na nagpapanik para sa kanyang anak. Ang bangungot ay nagpatuloy, lumipat sa isa pang korte sa ibang panahon. Nakaupo na siya sa kanyang wheelchair sa hanay ng mga manonood. Ang lalaking nakabangga sa kanya ay nasa silya ng akusado. Ngunit ang hukom na humahawak ng kaso ay isang matandang malambot ang puso. Dahil sa mga pambihirang pagkakataon, sabi ng hukom na yon, at dahil sa matinding pag-aalala ng akusado sa kanyang anak na may karamdaman, ang hatol ay probasyon lamang. Sa sandaling iyon, sa loob ng korte, isang bagay ang namatay sa puso ni Clara. Katarungan. Para sa kanya, ang awa ay naging isang kahinaan. Ang pag-unawa ay naging isang kasalanan. At ang pagmamahal ng isang ama para sa anak ay naging dahilan ng kanyang habambuhay na pagdurusa. Nagising si Clara, pawis na pawis at humihingal. Ang galit. Ang sariwang galit na naramdaman niya 3 taon na, ang nakalipas ay bumalik, na para bang kahapon lang nangyari. Samantala, sa kabilang panig ng Sansinag, si Fiscal Dante Imperial ay hindi rin mapakali. Ang desisyon ni Clara ay isang personal na sampal sa kanya. Para sa kanya, may butas ang kwento, may mali. Ang isang hukom Montes ay hindi gagawa ng isang bagay na ganito kairasyonal nang walang malalim na dahilan. Kinontak niya ang isang retiradong pulis na dati niyang nakasama sa trabaho. Sarge, pakicheck naman ng isang kaso para sa akin. Aksidente. 3 taon na ang nakalipas. Ang biktima, si Hukom Clara Montes. Sa sumunod na araw, bumalik si Nalino at Hiraya sa mansyon. Ngunit ngayon, iba na ang aura ni Clara. Mas malamig, mas malayo. Gaya ng dati, umupo si Hiraya sa tabi niya at ipinatong ang kamay sa kanyang binti. Ngunit bago pa man makapagsimula ang bata sa kanyang kwento, nagsalita si Clara. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Hiraya, tanong niya, hindi nakatingin sa bata. Sa tingin mo ba, lahat ng tao ay karapat-dapat patawarin? Natigilan si Hiraya. Tumingala ito at tinitigan ang malungkot na mukha ng hukom. Opo naman, simpleng sagot ng bata. Sabi po ng tatay, kahit gaano po kadilim, laging may parte sa tao na liwanag. Ang simpleng sagot na yon ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Clara. Sa kanyang opisina, si Fiscal Dante ay nakatanggap ng isang lumang brown envelope. Nasa loob nito ang kumpletong police report at court records ng aksidente ni Clara Montes. Binuklat niya ito, ang kanyang mga mata ay mabilis na nagbasa sa mga teknikal na detalye, hanggang sa matigil ito sa isang pangalan. Ang pangalan ng akusado, ang driver na nakabangga kay Clara. At sa ilalim nito, ang dahilan ng kanyang pagmamaneho ng mabilis. Isinugod sa ospital ang anak na may malubhang hika. Isang malamig at matagumpay na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dante. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Hindi ito awa, hindi ito kahibangan, ito ay personal. Kaya naman pala, bulong niya sa sarili habang hawak ang mga papel na sa tingin niya ay wawasak sa karera ni Hukom Clara Montes. Hawak na kita ngayon. Ang isang bulong ay maaaring maging isang sigaw. Ang isang kwento ng 2 tao ay maaaring maging usap-usapan ng buong bayan. Ngunit sa gitna ng ingay, paano mo poprotektahan ang pinakamahalaga sa iyo, lalo na kung ang kwento ay hindi na sa inyo lamang? Ang bagyo ay nagsimula sa isang pirasong papel. Isang dyaryo na iniabot sa kanya ng tindera sa kanto. Nasa unang pahina ang litrato. Siya at si Hiraya papalabas sa malaking gate ng mansyon ni Hukom Montes. At sa itaas nito, ang headline na nakasulat sa malalaki at mapangahas na mga letra, Hukom, bumili ng himala gamit ang katarungan.
Nabitawan ni Lino ang hawak na supot ng pandesal. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kanilang munting sikreto, ang kanilang marupok na pag-asa, ay isa na ngayong palabas para sa buong bayan. Nang araw na yon, sa kanilang paglabas para pumunta sa mansyon, sinalubong sila ng hindi niya inaasahan. Mga reporter, mga kamera, mga mikroponong tila mga ahas na tumutukod sa kanila. Ginoong De Leon, totoo po ba ang sinasabi nila? Anong uri ng mahika ang ginagawa ng anak ninyo? Ito ba ay isang kasunduan sa pagitan ninyo at ni Hukom Montes para makalaya kayo? Ang mga tanong ay parang mga batong sunod-sunod na bumabato sa kanila. Agad na niyakap ni Lino si Hiraya. Itinatago ang mukha nito sa kanyang dibdib. Sinusubukang protektahan ito mula sa mga kumikislap na ilaw at sa kaguluhan. Parang awa niyo na. Bata to. Hirap niyang sabi habang pilit na gumagawa ng daan. Ang dating tahimik na paglalakbay patungo sa mansyon ay naging isang karerang puno ng takot. Sa likod nila, naririnig niya ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Ang ilan ay may paghanga, ang karamihan ay may pagdududa. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa TV, sa radyo, sa bawat kanto. At ginamit ni Fiscal Dante Imperial ang apoy na ito para lalong palakihin ang sunog. Habang naglalakad sa bayan, nakita ni Lino sa isang maliit na TV sa isang karinderya ang mukha ni Dante. Seryoso itong ini-interview. Hindi ko hinuhusgahan ang bata, sabi ni Dante sa kamera. Ang boses ay tila napakamakatwiran. Ngunit ang ating sistema ng hustisya ay hindi dapat na iimpluwensyahan ng emosyonal na manipulasyon. Ang integridad ng korte ay dapat manatiling walang bahid. Mas lalong lumubog ang puso ni Lino. Ginagawa silang masama. Ginagawa nilang isang kriminal na manggagansyo ang kanyang inosenteng anak. Sa kabila ng lahat, itinuloy nila ang kanilang pang-araw-araw na pagbisita. Ngunit napansin ni Lino ang isang bagay na mas bumabagabag sa kanya kaysa sa mga reporter. Si Hiraya. Pagkatapos ng bawat sesyon, tila mas tahimik ito. Mas maputla, mas mabilis mapagod. Dati, puno ito ng enerhiya. Ngunit ngayon, madalas na itong nakakatulog sa biyahe pa uwi. Isang gabi, habang natutulog ito, hinawakan niya ang noo nito. Medyo mainit. Anak, pagod ka na ba? Tanong niya isang hapon habang sila'y naglalakad. Umiling si Hiraya, ngunit ngumiti ito ng matamlay. Kaya ko pa po, tatay, para po sa inyo. Nang gabing iyon, napanood ni Lino sa balita si Hukom Clara Montes. Nagbigay ito ng opisyal na pahayag. Nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa, ang mukha ay pagod, ngunit matatag. Ang aking desisyon ay batay sa aking diskresyon bilang hukom. Mariin niyang sinabi, ang batas ay mananaig sa takdang panahon. Hindi ako magpapaapekto sa anumang ingay sa labas ng aking korte. Ngunit kitang-kita ni Lino ang bigat sa mga balikat nito, ang pagod sa mga mata nito. Nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Hindi lang ang kanilang kinabukasan ang nakataya, kundi pati na rin ang karera ng hukom. Kinabukasan, pagkatapos ng kanilang sesyon, habang papalabas sila ng gate, biglang huminto sa paglalakad si Hiraya. Tatay, nahihilo po ako, sabi nito. Ang boses ay halos isang bulong, bago pa man makasagot si Lino. Nakita niya ang pagbaliktad ng mga mata ng kanyang anak. Ang mga tuhod nito ay bumigay. Hiraya. Nasalo niya ito bago pa man ito bumagsak sa semento. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig at nag-iinit. Ang kanyang anak, ang kanyang anghel, ay may mataas na lagnat at walang malay. Minsan, ang pinakamalaking pagsubok sa ating pananampalataya ay dumarating hindi sa ingay ng labas, kundi sa katahimikang sumisigaw sa loob. Ito ang sandali kung saan ang pag-asa ay nagiging kasalanan at ang pagnanais na gumaling
ay nagiging isang pasanin. Ang balita ay dumating kay Hukom Clara Montes sa pamamagitan ng isang tawag mula sa kanyang security guard. "Ma'am, yung bata po, si Hiraya, hinimatay po sa labas ng gate." Isang matinding kaba ang biglang kumalat sa buong katawan ni Clara. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Higit pa sa kaba, ito ay takot. Isang takot na may kasamang matinding pagkakasala. "Ihanda mo ang sasakyan," utos niya sa kanyang driver sa pamamagitan ng intercom. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. "Pupuntahan natin sila." Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis niyang pinaandar ang kanyang motorized wheelchair. Hindi alintana ang mga bagay na kanyang nababangga habang nagmamadali siyang lumabas. Ang biyahe ay tila isang walang katapusang paglalakbay. Bawat pulang ilaw sa trapiko ay parang isang paghatol. Ang imahe ng maputlang mukha ni Hiraya, ang sinabi ni Lino na tila mas napapagod ito sa bawat araw, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. "Kasalanan ko ito." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang akusasyon na mas mabigat kaysa sa anumang kaso na kanyang hinawakan. Ito ang unang pagkakataon na pinasok niya ang mundo ni Lino at Hiraya. Isang maliit na eskinita, mga bahay na dikit-dikit, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, malayo sa malawak at tahimik na espasyo ng kanyang mansyon. Dito, ang buhay ay maingay, magulo, ngunit totoo. Pinahinto niya ang sasakyan sa dulo ng eskinita. "Maghintay ka lang dito," sabi niya sa driver. Siya mismo ang nagpatakbo ng kanyang wheelchair sa baku-bakong daan. Ang mga kapitbahay ay napapatingin, nagbubulungan, nagtataka kung ano ang ginagawa ng isang Hukom Montes sa kanilang lugar. Ngunit hindi sila pinansin ni Clara. Ang bahay ni Lino ay isang maliit na kwarto lamang. Walang pintura, may mga bitak sa dingding, ngunit malinis. Mula sa bukas na pinto, nakita niya si Lino na nakaupo sa gilid ng isang lumang papag. Nilalagyan ng basang bimpo ang noo ng nakahigang si Hiraya. Walang pumasok. Nanatili si Clara sa kanyang wheelchair sa may pintuan, isang estranghero na hindi nababagay sa eksena. "Hukom," gulat na sabi ni Lino nang mapansin siya. Hindi sumagot si Clara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa batang nakahiga, mahimbing na natutlog, ngunit may bahid ng paghihirap sa munting mukha. Nakita niya ang kahirapan sa kanilang kalagayan, ang mga gamot na nakakalat sa isang maliit na mesa, ang baso ng tubig, ang lumang bentilador na gumagawa ng ingay. Sabi ng doktor, sobrang pagod lang daw at lagnat. Mahinang sabi ni Lino na para bang binabasa ang nasa isip niya. "Pero alam ko, Hukom, alam kong may iba pa." Huminga ng malalim si Lino at tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Clara. May lungkot, ngunit walang paninisi. "Siguro po, may kapalit ang isang himala," sabi ni Lino. "Baka po ang lakas na nawawala sa kanya ay napupunta sa inyo." Ang mga salitang yon ay tumama kay Clara nang mas malakas pa kaysa sa pagbangga ng sasakyan na dumurog sa kanyang mga binti. "Inaangkin ko ang lakas ng isang bata para sa sarili kong kagalingan. Ipinagpapalit ko ang kanyang kalusugan para sa aking makasariling pag-asa." Isang matinding kahihiyan ang bumalot sa kanya. Naramdaman niya ang pagnanais na tumakbo, na iatras ang kanyang wheelchair at magtago sa kanyang malaking mansyon. Ngunit hindi niya magawa. Tumango lamang siya, hindi makatingin kay Lino. "Babalik na ako," halos pabulong niyang sabi. Sa loob ng sasakyan pabalik, habang dumadaan sila sa mga pamilyar na kalsada, hindi napigilan ni Clara ang mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Matagal na siyang hindi umiiyak. Akala niya ay naubos na ang lahat ng kanyang luha. Ngunit ngayon, habang mag-isa siya sa dilim ng kanyang sasakyan, ang Hukom Montes na matigas pa sa bakal ay humagulgol na parang isang bata. Para sa batang si Hiraya,
para sa amang si Lino at para sa sarili niya na sa paghahanap ng lunas para sa katawan ay hindi na malayang unti-unti niyang sinisira ang kanyang kaluluwa. Sa kabilang dako, sa isang malinis at maliwanag na opisina, nilalagdaan ni Piskal Dante Imperial ang isang formal na mosyon. Isang mosyon na inihahain niya sa Korte Suprema. Isang mosyon na humihiling na ideklarang mentally unfit si Hukom Clara Montes para magpatuloy sa paglilitis dahil sa personal na trauma na direktang konektado sa kasong kanyang hinahawakan. At kalakip nito ang lahat ng ebidensya, ang police report, ang court records, ang pangalan ng lalaking bumangga sa kanya. Ang bitag ay handa na. May mga sandali sa buhay na parang isang pader na hindi mo kayang akyatin o sirain. Ang sandali kung saan ang lahat ng iyong pinaghirapan, lahat ng iyong pinanghawakan ay bigla na lang guguho sa iyong harapan. Ito ang sandali ng pagsuko. Ang sandali kung kailan ang tanging naiwan na lang ay ang tanong na, hanggang dito na lang ba? Ang balita ay dumating na parang isang kidlat sa kalmadong langit. Isang opisyal na sulat mula sa korte ang iniabot kay Lino ng kanyang abogadong si Atty. Acosta. Lino, may malaki tayong problema, sabi ng abogado. Ang boses ay seryoso at walang paligoy-ligoy. Naghain si Piskal Imperial ng mosyon sa Korte Suprema. Hinihiling niyang tanggalin si Hukom Montes sa kaso mo. Napakunot ang noo ni Lino. Ano pong ibig sabihin nun? Ginamit niya ang record ng aksidente ng Hukom. Ang driver na nakabangga sa kanya ay nasa sitwasyon na katulad mo, isang ama na nagmamadali para sa may sakit na anak. Ang argumento ni Dante, hindi na objektibo si Hukom Montes, na ang desisyon niyang bigyan ka ng 30 araw ay hindi na desisyon ng isang hukom, kundi ng isang taong may personal na pinagdadaanan. Kung manalo ang mosyon, tatanggalin siya sa kaso at malamang babalik na rin ang lahat ng kanyang desisyon. Ang bawat salita ng abogado ay parang mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pag-asa. Ibig sabihin, babalik ako sa kulungan? Tanong ni Lino. Ang boses ay halos hindi na marinig. Mas malala pa, Lino. Malungkot na sagot ni Atty. Acosta. Magkakaroon ng agarang pagdinig tungkol sa mosyon. Isang araw bago matapos ang ika-30 araw na palugit. Kung matalo si Hukom Montes sa pagdinig na iyon, sa araw ding iyon, ibabalik ka sa selda at bibigyan ng pinal na hatol ng bagong hukom. At sigurado akong sisiguraduhin ni Dante na ito ang magiging pinakamabigat na parusa. Tapos na. Ito na ang katapusan. Gumuho ang lahat. Umuwi si Lino na parang isang kaluluwang nawawala sa sariling katawan. Nadatnan niya si Hiraya na nakaupo sa kanilang papag, nagdodrawing. Medyo bumuti na ang kanyang pakiramdam, ngunit bakas pa rin ang pamumutla. Umupo siya sa tabi nito. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Anak? Hirap niyang simula. Paano kung huminto na lang tayo? Tumingala si Hiraya. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka. Po? Bakit po, tatay? Pagod ka na, anak. At baka hindi na rin natin kaya, sabi ni Lino. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Baka kailangan na lang tanggapin ni tatay. Hindi niya natapos ang sasabihin. Hindi niya kayang sabihin sa anak na susuko na siya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang reaksyon ni Hiraya. Hinawakan nito ang kanyang magaspang na kamay gamit ang maliliit nitong palad. Ang mga mata nito, kahit may bakas ng karamdaman, ay puno ng kakaibang tapang. Tayo po ay nangako, Itay. Mariing sabi nito. Hindi po tayo pwedeng sumuko sa isang pangako. Ang simpleng katotohanan mula sa kanyang anak ay sampal na gumising kay Lino. Ngunit anong magagawa ng pangako laban sa kapangyarihan ng batas? Napatingin siya sa kalendaryong nakasabit sa dingding. 2 araw na lang. Pagkatapos, ang lahat ay magwawakas. Sa sobrang bigat ng kanyang dibdib, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone
Tinawagan niya si Attorney Acosta. "Attorney," sabi niya, ang boses ay basag at puno ng pagkatalo. "Sabihin niyo na po sa kanila. Aamin na po ako. Handa na po akong tumanggap ng hatol. Huwag na po nating hintayin ang pagdinig. Ayoko nang madamay pa si Hukom Montes. Ayoko nang mahirapan pa ang anak ko." Katahimikan ang sumagot sa kabilang linya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Attorney Acosta, tumunog ang telepono ni Lino. Isang unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. "Ginoong De Leon?" Ang boses ay pamilyar, malamig, ngunit may kakaibang bigat. Si Hukom Clara Montes. "Hukom!" Gulat na sagot ni Lino. "Narinig ko ang tungkol sa mosyon ni Fiscal Imperial," diretsong sabi ng Hukom. Ang kanyang boses sa unang pagkakataon ay hindi na tunog bakal. Mayroon itong bahid ng determinasyon. Huwag kang gagawa ng kahit anong desisyon. Huwag kang susuko. "Pero Hukom, wala na po tayong laban." "Mayroon," maring putol ni Clara. "May isang paraan pa. Manalig ka. Dalhin mo si Hiraya sa huling pagdinig. Ano man ang mangyari, pumunta kayo." "Para saan pa po?" Isang sandaling katahimikan. At nang muling magsalita si Hukom Montes, ang kanyang boses ay puno ng isang bagay na hindi pa naririnig ni Lino mula sa kanya. Isang bagay na halos kapareho ng pananampalataya. "Magtiwala ka sa akin." At ibinaba niya ang telepono. Dumadating ang araw ng pagtutuos. Ang araw kung kailan ang lahat ng maskara ay babagsak, ang lahat ng lihim ay mabubunyag, at ang katotohanan, gaano man kasakit, ay kailangang harapin. Ito ang huling pagdinig, hindi lang ng isang kaso, kundi ng mga pusong naghahanap ng katarungan at kaligtasan. Ang bulwagan ng katarungan ng Sansinag ay hindi pa kailanman naging ganito kapuno. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Bawat sulok ay puno ng mga nagbubulungan ng reporter, abogado, at mga ordinaryong mamamayan na gustong masaksihan ang katapusan ng kwentong gumimbal sa kanilang bayan. Nang pumasok sina Lino at Hiraya, ang lahat ng bulungan ay huminto. Ang lahat ng mata ay napako sa kanila. Hawak ng mahigpit ni Lino ang kamay ng kanyang anak, na para bang ito ang kanyang tanging angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Naupo sila sa kanilang pwesto. Sa kabilang panig, naroon si Fiscal Dante Imperial, nakatayo ng may kumpiyansa. Ang kanyang mukha ay larawan ng nalalapit na tagumpay. Pagkatapos, pumasok ang mga hukom mula sa Korte Suprema na didinig sa mosyon. At sa huli, pumasok si Hukom Clara Montes. Itinutulak ang kanyang sariling wheelchair patungo sa kanyang pwesto. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may apoy na determinasyon. "Magsimula na tayo," sabi ng pinuno ng panel ng mga hukom. "Fiscal Imperial, ilahad mo ang iyong mosyon." Tumayo si Dante at sa boses na puno ng dramatikong awtoridad, inilatag niya ang kanyang kaso. Hindi laban kay Lino, kundi laban kay Clara. "Mga kagalang-galang na maestrado," simula niya, "narito tayo ngayon dahil sa isang bagay na mas malaki pa sa kaso ng pagnanakaw. Narito tayo para protektahan ang integridad ng ating batas." Inilahad niya ang lahat. Ang kwento ng aksidente ni Clara, 3 taon na ang nakalipas. Ipinakita niya sa malaking screen sa loob ng korte ang mga lumang headline ng dyaryo, ang mga litrato ng nabanggang sasakyan, ang police report. Ang taong bumangga at dumurog sa kinabukasan ni Hukom Montes ay isang ama rin. Patuloy ni Dante, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw. Isang amang desperado dahil sa may sakit na anak, kaparehong-kapareho ng sitwasyon ng akusadong si Lino De Leon. Isang malakas na agos ng bulungan ang kumalat sa korte. Napatingin ang lahat kay Clara, ang kanilang mga mata ay puno na ngayon ng pagdududa at akusasyon. Ang desisyon ni Hukom Montes na bigyan ng 30 araw na palugit si Ginoong De Leon ay hindi na isang legal na desisyon.
Ito ay isang emotional na reaksyon, isang pagtatangkang isulat muli ang kanyang masakit na nakaraan gamit ang kaso ng ibang tao. Siya ay may conflict of interest, hindi sa pera, kundi sa puso. At dahil dito, hindi na siya karapat-dapat na magpatuloy sa paglilitis na ito. Pagkatapos ng kanyang talumpati, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang bigat ng akusasyon ay tila isang malaking bato na pumipit-pit sa buong silid. Tumingin ang pinunong mahistrado kay Clara. "Hukom Montes, mayroon ka bang nais sabihin para depensahan ang iyong sarili?" Dahan-dahang inayos ni Clara ang mikropono sa kanyang harapan. Ang lahat ay nag-aabang sa kanyang pagtanggi, sa kanyang mga legal na argumento, sa kanyang galit. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay gumulat sa lahat, maging kay Lino. "Inaamin ko," kalmadong sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "Lahat ng sinabi ni Fiscal Imperial tungkol sa aking nakaraan ay totoo." Natigilan si Dante. Ang buong korte ay natigilan. Totoong puno ng galit at pait ang puso ko sa loob ng 3 taon. Patuloy niya, ang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Dante. Totoong isinumpa ko ang araw na yon at ang awa na ipinakita ng korte sa taong bumangga sa akin. Pero, dagdag niya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa tindi ng emosyon. May isang bagay siyang nakalimutan, ang pinakamahalagang parte ng kwento. Ang katotohanan ay may sariling kapangyarihan. Kapag binitawan, kaya nitong wasakin ang mga pader ng kasinungalingan at pagdududa. At sa loob ng bulwagang iyon, ang isang katotohanang matagal itinago ay handa ng magbigay daan sa isang himalang hindi inaasahan ng lahat. Ang lahat ng atensyon ay nakatuon kay Hukom Clara Montes. Ang kanyang pag-amin ay isang hindi inaasahang dagok. At ngayon, ang lahat ay nag-aabang sa kasunod. Ang nakalimutang sabihin ni Fiscal Imperial, nagsimula si Clara. Ang boses ay nagmumula na ngayon hindi sa isang hukom, kundi sa isang taong naglalabas ng bigat sa kanyang dibdib. Ay kung ano ang nangyari sa loob ng nagdaang 30 araw. Oo, pumasok ako sa kasunduang ito na may galit sa puso. Nakita ko kay Ginoong De Leon ang anino ng lalaking bumangga sa akin. Sa simula, gusto kong patunayan na mali ang awa, na ang batas ay dapat matigas at walang pakiramdam. Tumingin siya kay Lino at pagkatapos ay sa munting si Hiraya. Pero sa bawat araw na kasama ko ang batang ito, patuloy niya habang nagsisimulang mamasa ang kanyang mga mata, isang bagay ang nagbago, hindi sa aking mga binti, kundi dito. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Ipinakita niya sa akin ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Ang dalisay na pagmamahal, ang walang hanggang pag-asa, at ang kapangyarihan ng pananampalataya. Tinuruan niya akong magpatawad, hindi lang sa lalaking bumangga sa akin, kundi pati na rin sa sarili ko, sa pagpapahintulot kong lamunin ng galit ang aking pagkatao. Ang kanyang boses ay basag na ngayon, ngunit puno ng sinseridad. Mali ako. Mali ako sa pag-iisip na ang katarungan ay nasa mga aklat lamang ng batas. Ang tunay na katarungan ay nasa pusong marunong umunawa at magpatawad. At iyon ang leksyon na ibinigay sa akin ng isang 5 taong gulang na bata. Habang nagsasalita si Clara, dahan-dahang tumayo si Hiraya mula sa kanyang upuan. Naglakad ito palapit sa kinaroroonan ng hukom, hindi alintana ang mga kamerang nakatutok dito. Walang pumigil sa kanya. Ang buong korte ay tila napahinto sa paghinga, pinapanood ang bawat galaw ng munting anghel. Umabot si Hiraya sa paanan ng wheelchair. Tumingala ito kay Clara at ngumiti. Isang ngangiting puno ng pagmamahal at pag-unawa. At gaya ng dati, ipinatong niya ang kanyang maliit na palad sa ibabaw ng mga binti ni Clara.
Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Isang mainit at hindi maipaliwanag na liwanag ang tila nagmula sa kamay ng bata. Isang liwanag na hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman ng lahat sa silid. Isang pakiramdam ng kapayapaan, ng pag-asa. Naramdaman ni Clara ang init, isang init na mas matindi kaysa dati. Gumapang ito mula sa kanyang mga binti, paakyat sa kanyang gulugod, at kumalat sa buo niyang katawan. Ang pakiramdam na matagal nang nawala, ang pakiramdam ng buhay ay biglang nanunumbalik. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ng kanyang wheelchair. Ang kanyang mga daliri sa paa ay gumalaw. Pagkatapos, ang kanyang mga bukong-bukong. Pagkatapos, ang kanyang mga tuhod. Isang kolektibong paghinga ng pagkamangha ang narinig mula sa mga tao. Maging si Dante ay napatayo, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Lino ay lumuluha na. Ang kanyang mga kamay ay magkadasal sa pasasalamat. Ginamit ni Clara ang lahat ng kanyang lakas. Itinukod niya ang kanyang mga kamay, nanginginig. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Itinayo niya ang kanyang sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, si Hukom Clara Montes ay nakatayo sa sarili niyang mga paa. Ang katahimikan ay nabasag ng isang malakas na hikbi mula sa isang manonood na sinundan ng sunod-sunod na palakpakan. Ang buong korte ay nagkakagulo. Ang mga reporter ay nagmamadali. Ang mga kamera ay kumikislap. Ngunit para kay Clara, ang ingay ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang nakangiting mukha ni Hiraya sa kanyang harapan. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang sariling puso. Isang pusong muling natutong maniwala. Isang himala ang naganap sa loob ng bulwagan ng katarungan. Isang himalang nagpagaling hindi lang sa mga binting lumpo, kundi pati na rin sa mga pusong bulag, sa galit at kawalan ng pag-asa. Ang isang himala ay hindi lamang isang paglabag sa batas ng kalikasan. Minsan, ito ay isang paalala na mayroong isang batas na mas mataas kaysa sa lahat, ang batas ng puso. At kapag ito ang nanaig, ang katarungan ay nagkakaroon ng bagong mukha. Ang mukha ng pag-ibig at pagpapatawad. Ang kaguluhan sa loob ng korte ay tila isang eksena mula sa isang pelikula. Ang mga tao ay nakatayo. Ang ilan ay umiiyak sa tuwa. Ang iba ay tulala sa pagkamangha. Ang mga mahistrado sa panel ay nagbubulungan, hindi alam kung paano re-responde sa isang pangyayaring wala sa anumang aklat ng batas na kanilang pinag-aralan. Si Fiscal Dante Imperial ay napaupo sa kanyang silya na parang isang manikang pinutulan ng tali. Ang lahat ng kanyang inihandang argumento, lahat ng kanyang ebidensya, lahat ng kanyang ambisyon ay naglahong parang bula sa harap ng isang imposibleng katotohanan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Hukom Clara Montes ay nanatiling nakatayo. Nanginginig pa rin, ngunit matatag. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang maso mula sa mesa. Katahimikan, utos niya. Ang kanyang boses na ngayon ay hindi na nagmumula sa isang nakaupong hukom, kundi sa isang taong buo na muli ay may bigat at awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Nang bumalik ang kaayusan, humarap siya sa mga mahistrado. Mga kagalang-galang na kasama. Sabi niya, tinatanggap ko pa rin ang katotohanan ng aking nakaraan. Ngunit ang himalang nasaksihan ninyo ngayon ay patunay na ang puso ko ay hindi na bilanggo ng nakaraang iyon. Handa na akong magbigay ng hatol. Isang hatol na hindi na nababalutan ng pait, kundi ng liwanag na ipinakita sa akin. Ang mga mahistrado ay nagkatinginan at pagkatapos ng isang sandali, ang pinuno ay tumango. Ipagpatuloy mo, Hukom Montes. Huminga ng malalim si Clara. Tumingin siya kay Lino na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may luha ng pasasalamat sa mga mata. Sa kaso ng estado laban kay Lino de Leon, nagsimula siya. Ang boses ay malinaw at formal. Napatunayang nagkasala ang akusado sa salang trespassing
o pagpasok sa pribadong pag-aari nang walang pahintulot. Ngunit sa mas mabigat na salang pagnanakaw dahil sa mga pambihirang pangyayari at sa malinaw na intensyon na iligtas ang buhay ng kanyang anak at hindi para sa sariling pakinabang, ipinapawalang sala ko siya. Isang malakas na bulong ng pagsang-ayon ang narinig sa korte. Para sa salang trespassing, patuloy niya, ang hatol ay 6 na buwan ng pagkakakulong. Ngunit, ang hatol na ito ay sinususpindi ko at ipapasailalim ko si Ginoong De Leon sa probasyon sa loob ng 1 taon na may kasamang community service. Tumingin siya ng diretso kay Lino. Ginoong De Leon, ikaw ay isang malayang tao. Sa mga salitang iyon, bumagsak ang lahat ng bigat sa dibdib ni Lino. Hindi niya napigilan ang malakas na paghagulgol habang niyayakap niya ng mahigpit ang kanyang anak na si Hiraya. Ang mga tao sa paligid ay nagpalakpakan, isang tunog ng tagumpay, hindi lang para kay Lino, kundi para sa paniniwalang may kabutihan pa ring nananaig. Pagkatapos niyang ibaba ang kanyang maso, ginawa ni Clara ang isang bagay na mas gumulat pa sa lahat. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa mataas na pwesto ng hukom. Hindi na niya kailangan ang kanyang wheelchair. Bawat hakbang ay maingat. Ngunit puno ng determinasyon, nilagpasan niya si Dante na nakayuko na lamang, talunan. Nilagpasan niya ang mga abogado at reporter. Naglakad siya ng diretso patungo kina Lino at Hiraya. Nang makarating siya sa harapan nila, lumuhod siya. Ang isang hukom Montes, sa unang pagkakataon, ay lumuhod sa harap ng isang ordinaryong tao. Hinawakan niya ang mga kamay ni Hiraya. Salamat, sabi niya. Ang luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Salamat sa pagtuturo mo sa akin kung paano muling maniwala. Iniligtas mo ako. Ngumiti lang si Hiraya at niyakap ang hukom. At sa yakap na yon ng isang bata at isang babaeng muling natagpuan ang kanyang sarili, ang tunay na katarungan ay naganap. Ang mga himala ay hindi laging nagtatapos sa paggaling ng katawan. Ang tunay na himala ay nagpapatuloy sa araw-araw na paggising, sa bawat paghinga ng pasasalamat at sa pagbubuo ng mga ugnayan na sinubok ng panahon ngunit pinatatag ng pagmamahal. Ito ay hindi isang katapusan, kundi isang bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng media ay unti-unting humupa at ang kwento ni Lino, Hiraya at Clara ay naging isang alamat sa bayan ng Sansinag. Isang paalala na ang mga himala ay totoo para sa mga naniniwala. Ang dating malungkot na mansyon ni Clara Montes ay nagbago. Ang mga bintana ay lagi nang bukas. Pinapapasok ang sikat ng araw at ang halakhak ng isang bata. Ang hardin na dati napabayaan ay puno na ngayon ng mga makukulay na bulaklak. Maaga pa lang ay nasa labas na si Clara. Nakatayo sa malambot na damuhan, ang kanyang mga paa ay direktang nakatapak sa lupa. Dinadama niya ang bawat butil ng lupa, isang simpleng pakiramdam na minsan niyang inakalang hindi na niya mararanasang muli. Ma'am Clara, heto na po ang kape ninyo, sabi ng isang pamilyar na boses. Lumingon si Clara at ngumiti. Salamat, Lino. Si Lino De Leon na ngayon ang hardinero at tagapangalaga ng mansyon. Isang trabahong may dignidad na inalok sa kanya ni Clara. Hindi na siya kailangang mangamba para sa kinabukasan ng kanyang anak. Naupo silang dalawa sa isang bench sa hardin, sabay na humihigop ng mainit na kape, habang pinapanood ang isang maliit na figura na masayang nagdidilig ng mga rosas. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito, mahinang sabi ni Lino, na makikita ko siyang tumatawa nang walang inaalala at makikita ko kayong nakatayo. Ngumiti si Clara. Pareho tayong binigyan ni Hiraya ng pangalawang pagkakataon, Lino. Itinatag ni Clara ang Hiraya Foundation, isang legal aid clinic na nagbibigay ng libreng serbisyong legal sa mga mahihirap na pamilyang may mga kasong medikal. Ang kanyang karanasan ay nagbigay sa kanya ng bagong misyon, ang maging tulay ng katarungan para sa mga taong nasa bingit ng kawalan ng pag-asa
tulad niya at ni Lino dati. "Ma'am Clara! Tatay?" Sigaw ni Hiraya, tumatakbo palapit sa kanila. May hawak itong isang bagong pitas na puting rosas. Maingat niyang inilagay ito sa buhok ni Clara. "Ayan po," sabi ng bata, "para mas lalo po kayong gumanda." Natawa si Clara, isang tunog na malaya at puno ng kagalakan. Hinawakan niya ang pisngi ng bata. Ang kakaibang init sa palad ni Hiraya ay naroon pa rin, ngunit alam na nilang lahat na ang tunay na kapangyarihan nito ay hindi mahika. Ito ay ang kapangyarihan ng dalisay at walang kondisyon na pagmamahal. Hindi na sila isang hukom, isang akusado, at isang bata. Sila ay naging isang kakaibang pamilya, isang pamilyang binuo ng kapalaran, sinubok ng batas, at pinagbuklod ng isang himala. Habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang kalangitan, ang tatlo ay magkakasamang nakaupo, tahimik na pinapanood ang pagbabago ng kulay sa mundo. Walang salitang kailangan. Ang kapayapaan sa kanilang mga puso ay sapat na. Ang kwento nila ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na pagsubok, ang pananampalataya ng isang bata at ang sakripisyo ng isang ama ay maaaring magbukas ng puso ng isang reyna at magpakita sa mundo na ang batas ng puso ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng pag-asa, pagpapatawad, at walang hanggang pagmamahal. Ang aral ng kwento natin ngayon ay simple lamang. Ang tunay na paggaling ay hindi lamang nangyayari sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. At ang pinakadakilang himala ay hindi ang paglakad muli, kundi ang kakayahang magpatawad, magtiwala, at magmahal muli matapos masaktan ng lubusan. Ipinakita sa atin ni Lino, Hiraya, at Clara na ang pananampalataya, gaano man kaliit, ay kayang magbukas ng mga pintong matagal nang nakasara. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paghahatid ng mga kwentong pumupukaw sa puso. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayon? At anong uri ng kwento naman ang nais ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga mungkahi ay mahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.